Hindi po sa amin, Panginoon. Hindi namin gusto ng atensyon ngayong umaga. O hindi namin kailangan ng recommendation ngayong umaga. Or papuri ngayong umaga. Kung hindi ang hinihingi namin ay luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Kunin mo ang aming mga isip at ilagay mo sa iyong salita. Kay Kristo na aming Panginoon. Kung ikaw ay nahahabag sa amin, kung kami ay bayan mo, kung kami ay mga tao mo, kunin mo ang aming puso at isip ngayon. Alang-alang sa iyong habag at alang-alang sa iyong katotohanan. Sapagkat maraming walang pananampalataya sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang sinasabi, ipinapakita nila na hindi sila believe sa Diyos na aming ipinangangaral. Hinahanap ka nila, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng iglesia. Pero hindi ka namin nakikita sapagkat ikaw ay nasa langit. Minamahal ka namin kahit hindi ka namin nakikita. Sinasampalatayanan ka namin kahit hindi ka namin nakikita. At nagagalak kami sa iyo kahit hindi ka namin nakikita. Sapagkat ikaw ay nasa langit at ginagawa mo kung anong iyong loobin. Kung anong gusto mo, yun ang nangyayari. Hindi ka maaaring itumbas sa pera. At hindi ka maaaring itumbas sa kahit anong kagalingan ng tao na pwede namin pagtiwalaan. Ang salita mo hindi kagaya ng salita ng tao. At ang nakikita mo ay hindi kagaya ng nakikita namin na mababaw. Makakapagtago sa amin ng tao at makakapagtago kami sa tao. Pero nakikita mong lahat ng bagay, kaming lahat ay pawang hubad sa harapan mo. At ang iyong salita ay magtatago sa aming mga kalooban sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng Espiritu. Meron kang kamay, O Diyos, na kaya mong ikilos. Kaya mo kami samahan sa lahat ng lugar na kung saan mo kami sinusuko. O Diyos, sinabi mo sa iyong salita na sumpain ng taong magtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na hindi kami magtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming tulong at ikaw ang aming depensa. Sabihin mo sa amin ngayon, Panginoon Diyos, at kumbinsihin mo ang aming mga puso na matakot magtiwala at magtago. Sumandal sa iyong mga pangako. Sapagkat ang langit ay sa Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa aming pagbasa ng iyong banal na kasulatan. Pupurihin ka namin simula ngayon hanggang sa katapusan. Sa iyo ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magbabasa tayo, mga kapatid. At ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Marcos. Marcos 1:40 hanggang 45. At binasa natin to kanina sa scripture reading. At itutulungan tayo ng Panginoon na maunawaan natin ang kapangyarihan ng kalooban ng anak ng Diyos. I want you to remember na pag sinabi natin sa ating mga pangangaral ng mga anak ng Diyos, I'm not referring sa atin. I'm still referring sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat yun ang banner ng Ebanghelyo ni Marcos. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. At ito ang confession ng iglesia
na alinsunod doon sa confession ni Pedro, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Now, I want your attention sa ating teksto ngayong umaga. Now, let's read verse 40. "At lumapit sa kanya ang isang kitongin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya, at sa kanya ay nagsabi, 'Kung ibig mo ay maaaring malinis ako.'" Obserbahan natin kung paano lumapit yung taong kitong. Ito ay may kasamang pagiging desperado. Desperado, subalit may pag-asa. Hindi madaling maging kitongin noong unang panahon. As far as 3,000 years ago, meron ng mga medical record patungkol sa pagiging kitongin sa China at sa India. Ang Leviticus chapter 13 hanggang 14 ay nagbigay ng guidelines paano idadiagnose ang ketong at paano sasabihin at wala ng ketong. Ito ay nagpapakita sa atin na during biblical times, meron silang kaalaman patungkol sa sakit na ketong. Ang mga sintomas ng ketong ay ang pamumuti ng bahagi ng katawan na apektado. At pagkatapos, yung apektadong bahagi ng katawan ay unti-unting mawawalan ng pakiramdam sa pinagkaiba ng mainit at ng malamig. Iniisip natin pag sinabing ketong, sugat. No. Ang ketong ay pagkamatay ng mga ugat na may kinalaman yan sa nervous system, na inaatake ng bakterya yung nervous system ng tao. Kaya lamang may mga sugat-sugat is because mawawala ng pakiramdam yung namatay na bahagi. Noong una, hindi niya madi-differentiate yung mainit at malamig. Ang susunod, mawawala na yun ng pakiramdam totally kapag hinihipo. At kapag lumala yun, hindi na siya makakaramdam ng sakit. So nasusugatan ng tao na walang maayos na pagdaloy ng dugo at hindi niya nararamdaman, during those times, nagkakaroon ng infection. Sumasabay ang maraming sakit sa ketong. Sapagkat kung halimbawa, tatamaan ka sa ilong, mahihirapan ka huminga. Kapag ka tinamaan ka sa paa, at there were instances na tumatama ang ketong hanggang sa buto, kaya nadideforma ang katawan ng tao. Yung infection hindi nararamdaman. Kaya mayroong isang doktor na nagsabi na ang pinaka magandang sinyales na ang may ketong ay gumagaling na kapag ka nakakaramdam na ng sakit. Sapagkat malalang bagay kapag ka hindi na nakakaramdam ng sakit. No, tawagin natin sa ngayon yan, Hansen's disease. Diba? Pero during those times, walang pangalan yan. At sa Old Testament, lahat ng may kinalaman na sakit sa balat, kinoconsider na leprosy. Kaya nga, there were times na kailangan kapag ka meron ka mga spots sa katawan, papakita ka sa pari. Dahil titignan kung yan ba ay pigsa, yan ba ay ketong. At pagkatapos, pag napatunayan ang ketong yan, kailangan ihiwalay ka agad. Because alam natin ang regulation ng Panginoon patungkol sa kalinisan. Ayaw ng Panginoon na hindi malusog ang kanyang bayan because hindi sila makapaglilingkod sa Diyos. At hindi sila mahihirapan silang sumamba sa Panginoon. During those times, walang maliwanag na gamot sa ketong.
At hanggang sa panahong ito, nakadepende ang success ng paggaling sa ketong kapag maaga na-detect. Kaya tignan natin mga sarili natin, kung tayo mga sintomas. So makikita natin mga kapatid, na during those times kapag may ketong ka, wala ka ng pag-asa. Una, dahil sa nakakahawa ang iyong kondisyon, kahit yung pang-araw-araw na pamumuhay mo, mahihirapan ka, mahiging pulubi ka, maaaring papalayasin ka sa sarili mong bahay, hindi ka makakapagtrabaho pag may ketong ka, walang gusto makipagtrabaho sa may ketong. At sa mga severe cases, ang mga may ketong nalulumpo, nauuwian sa paralysis, pagkatuyo. And then, sa isang banda, hindi ka rin pwedeng pumunta sa templo. Bawal. Kahit sa spiritual na buhay, hindi sila pwedeng magkaroon ng encouragement sapagkat ang sakit na ketong, lalo na't walang kagalingan sa kanilang panahon, ay nagpapakita na sila ay sinumpa ng Diyos. Ang unang tanong ng mga tao, ano ba kasing ginawa mo? Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nagkaganyan? Kagaya ka ba ni Miriam na nagrebelde kay Moises? O kagaya ka ba ni Gehazi? Dahil ikaw ay mapag-imbot kaya ka nagkaketong? O kagaya ni Uzziah, isang mabuting hari at magaling na hari sa Israel, pero nang pinakialaman niya ang mga banal na bagay sa templo, porkit hari siya, pinarusahan siya ng Diyos ng ketong hanggang siya ay mamatay. So in Bible times, ang ketong ay palaging associated sa palo ng Diyos. It is always associated na ang pagpapagaling sa ketong ay kapangyarihan ng Diyos. In fact, isa yan sa mga tanda na binigay ng Diyos kay Moises. Ang sinabi ni Moises, anong gagawin ko kapag pumunta ako sa Israel? Hindi sila maniniwala sa akin. Sabi ng Panginoon, ipasok mo yung kamay mo sa loob ng iyong damit at ilabas mo. At nung nilabas niya ang kanyang kamay, may ketong. At natakot si Moises. At sabi ng Panginoon, ibalik mo. Binalik niya. At gumaling. Isa sa mga tanda, the impossibility ng kagalingan at ang kahabag-habag na kalagayan ng taong magkakaroon ng ketong. So we understand na nung lumapit ang Panginoon, ang may ketong sa Panginoon, mararamdaman mo kung gaano siya kadesperado. Hindi lang sa paggaling, kung hindi gusto niya yung buhay niya bumalik sa kanya. Makapagtrabaho, makapagpamilya, makasamba sa Diyos perhaps. Now, titignan natin mga kapatid, na yung kanyang pag-asa na gumaling ay not necessarily sapagkat siya ay may personal na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin yan as the verse progress. Kung hindi nabalitaan niya na marami ng mga gumaling sa verse 28, verse 32. Nabalitaan niya na marami ng gumaling. At every time na ang Panginoon gumagawa ng himala, may 100% success rate. At sinabi niya sa Panginoon, kung gugustuhin mo, pwede akong gumaling. At walang duda, ang taong ito ay believe sa Panginoon bilang isang taong nangangaral at gumagawa ng himala. Pero hanggang dun lang ba ang pananampalataya na hinahanap ng Panginoon? Of course, hindi. Pinangaral sa atin yan ng mga nakaraang linggo. Last Sunday, ipinangaral sa atin kung gaano kaimportante na ang tao ay merong solid at perfect na kaalaman patungkol kay Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo na ipinangangaral sa atin. And of course, hindi ito magiging himala kung hindi siya pinagaling ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon sa verse 41,
At pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, gusto ko, luminis ka. Now, you have heard many interpretation ng verse na ito. Of course, wag muna tayo mag-isip tungkol sa mga spiritual na bagay. Pinag-uusapan dito, gusto ng Panginoon na yung ketong mawala. Makikita natin kung paano yung kalooban ng Panginoong Jesucristo in-express niya sa kagalingan ng tao. Una, yung kanyang pagkagusto ay kinikilos ng may habag. Sinabi doon, at pagkaawa. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay gumagawa sa tao para sa ikabubuti ng tao, palagi na ipinapakita ng Panginoon na hindi lamang ito nanggagaling sa kanyang isip, kung hindi higit sa lahat nanggagaling sa kanyang puso. Nadarama ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Maraming sitwasyon na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nakatanggap ng papuri na nararapat sa Kanya, and yet tinulungan niya ang tao. Dahil lamang sa siya ay kumilos ng may habag. Ipinakita sa Ebanghelyo paulit-ulit na ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nangaral para ang mga tao pakinabangan niya, kagaya ng mga Pariseo at Eskriba. Kung hindi siya pa nga ang pinakinabangan ng mga tao, sapagkat siya ay tunay nagmamalasakit sa mga tao. Pangalawa, nakita natin ng kanyang awa ay hindi lamang niya sinabi. Ang kanyang awa ay sinamahan niya ng pagkilos, paggawa. Verse 41, at sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay. Madaling magsabi ng awa. Pero bibihira ang naaawa na may kasamang gawa. At isang mabuting halimbawa yan sa ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na ang sitwasyon na nasa harapan niya ay pagiging ketongin ng tao. Hinawakan niya yung taong may ketong. Walang duda na ang Panginoong Jesucristo ay may simpatya at pagmamalasakit sa kanyang kapwa, sapagkat ang kanyang pagiging maawain ay ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Pangatlo, makikita natin na ang awa niya sa puso at ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng kanyang kamay ay ipinahayag niya sa pamamagitan din ng kanyang mga salita. Tandaan natin na ang layunin ng kanyang mga himala ay para tumingin ang mga tao sa kanyang mensahe. Verse 41, pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. Gusto ng Panginoon na makita ng tao na kapag sinabi niya ay mangyayari. Kung ang Panginoong Jesucristo ay doktor at sanay sa mga teknik, advanced na teknik ng kanyang panahon, pwede siyang maawa at pagkatapos gamitin niya ang kanyang kamay para gamutin ang tao. Subalit ipinakita niya rito, hinawakan niya ang tao sapagkat siya'y nagmamalasakit sa tao. Pero pinagaling niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya niyang utusan ng mga demonyo na lumayas. Kaya niyang utusan kahit pilay na lumakad. At kaya niyang patahimikin ang mga dagat. At kaya niyang tawagin si Lazarus mula sa libingan. Ganoon makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ng kanyang kalooban ay pinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang kanyang salita ay may kapangyarihan ng Diyos na kung kaya niyang palayasin ang ketong sa tao,
Anong salita ni Kristo ang hindi pwedeng pagtiwalaan ng tao? Walang salita si Kristo na hindi natin pwedeng pagtiwalaan. At pang-apat, ipinahayag niya ang kanyang kalooban sapagkat hindi lang siya basta nagsalita. Yung kanyang sinabi, aktwal, ora mismo, nangyari. Kaya't hindi pwedeng hindi ako maniwala sa isang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang salita at kanyang kalooban. Sapagkat si Jehovah, nang ginawa niya ang langit at lupa, hindi siya nag-unat ni isang pirasong daliri. Sinabi ng awit, nagsalita siya at nangyari ang kanyang salita. Naniniwala ako sa isang soberanyang kalooban ng Diyos na kung kalooban ni Kristo, gagawin niya. Sapagkat kung may kalooban si Kristo na hindi niya gagawin, anong pinagkaiba ni Kristo sa mga makasalanan? Na alam ang mabuti pero hindi gagawin. At kung gagawin ni Kristo mga bagay na hindi niya kalooban, anong pinagkaiba niya sa atin ng mga taong sinungaling? Na marami tayong ginagawa na hindi bukal sa puso. Ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ay nakakita sa resulta. Talatang 42. At pagdakay nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. At basahin natin sa verse 43. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit at pinaalis siya pagdaka. Sinabi sa kanya, ingatan mong huwag mong sabihin kahit kanino mang tao ang anuman. Yumaon ka, pakita ka sa saserdote, maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na pinag-uutos ni Moises na bilang isang patutuo sa kanila. Isa lang instruction ng Panginoon sa tao. Huwag mong ipagsabi. At makikita natin ang reason kung bakit ayaw ng Panginoon ipagsabi. Of course, there were times in the scripture, kagaya na sa chapter 5 sa Man of Gadarene, sinabi niya, humayo ka, ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Pero this time, mahigpit na ibinili ng Panginoon, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. For two reasons. Una, sapagkat merong pinahayag na kalooban ng Diyos sa lumang tipan, Leviticus 13 hanggang 14, kung anong gagawin ng mga taong gumaling sa ketong. Tandaan natin na parito ang anak ng tao, hindi para sirain ang kautusan, kung hindi tuparin ang kautusan. Naparito ang Panginoon Jesucristo para dalhin ang mga tao sa isang tama at tuwid na pagsamba sa Diyos. Kasi sinabi niya sa tao, pumunta ka dun sa mga pare. May sinasabi sa kautusan na dapat mong gawin. Maghandog ka ng kinakailangan para sa pagsisisi. Sapagkat gagawa ang pare ng atonement para sa iyo. At sasamba ka at magpapasalamat ka sa Diyos. Sulat yan sa Leviticus 13 to 14. Gawin mo yun. Sapagkat yun ang ipinahayag na kalooban ng Diyos. The same instruction ang sinabi ng Panginoon sa Luke 17 verse 11 to 19. Naalala mo may 10 kitongin sa Samaria? Kinakanta ng mga bata, may 10 may sakit, pinagaling ni Jesus. Actually, may ketong yon. 10 lepers.
Nang sinabi sa kanila ng Panginoon, "Oy, pumunta kayo sa mga pari, pakita nyo mga sarili nyo na magaling na kayo." And habang naglalakad sila, gumaling yung 10. Isa lang ang bumalik. At bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Sumamba sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba 10 ang pinagaling ko na may ketong? Isa lang ang bumalik. Samaritano pa. Yung pang sinong aakalain mo na hindi sasamba at hindi magpapasalamat, yun ba ang magbibigay ng kapurihan sa Diyos? So the point, kung bakit gusto ng Panginoon na pumunta muna yung tao sa mga saserdote, sapagkat naghahanap ang Panginoon ng isang mapagpasalamat at masunuring paraan ng pagpupuri sa Diyos. Kahit sinong gawan mo ng mabuti, kahit sinong gawan mo ng mabuti, ipagsasabi yung kabutihan na yan. At pagkatapos na ilang araw, makakalimutan niya na yung ginawang mabuti sa kanya. At wala nang epekto sa kanya yung mabuting ginawa sa kanya. Ang mga tao mabilis makalimot sa kabutihan. Hindi dahil sa ayaw ng Panginoon pinagsasabi yung kanyang ginagawa. Gusto ng Panginoon na makilala siya ng tao. Pero gusto ng Panginoon na yung mga nakaranas ng kalooban ng Diyos ay talagang nakakaunawa talaga ng kalooban ng Diyos. Isipin mo, sinunod ba niya yung utos ng Panginoon? Hindi niya sinunod. Verse 45. Merong word, datapwat. Siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipinahayag ang nangyaring ito. Nakita mo. Sa kanyang desperadong pangangailangan, magpapasakop siya sa kalooban ni Kristo. Kaya lamang, naunawaan niya ba talaga kung anong ibig sabihin ng mananangan ka sa kalooban ni Kristo? And this is the problem with people. That's the problem with people. Kaya sinabi ko sa inyo na nakaraan sa preaching, hindi porkit nagawaan ng himala sa ebanghelyo, automatic ligtas. Ang taong ito, hindi niya kilala si Kristo. How do we know? Hindi siya sumunod sa sinabi ni Kristo. Gusto ng Panginoon ng pagpapasalamat. Gusto ng Panginoon ng pagsunod. And that's how we glorify God. Hindi gusto ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya sapagkat may napapala tayo sa Kanya. Kung hindi nakilala natin siya at nakilala natin ang ating sarili, na kahit tanggalin ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay sa buhay natin, hindi mapapasobalian ang katotohanan ng tao tayo at siya'y Diyos. And there are many Christians today, pag walang pera, hindi maglilingkod sa Diyos. Ipagkakalat nila ang kabutihan ng Diyos. Ay, ako'y nanalangin, binigay ng Diyos ang kailangan ko. Pero napakasimple ang instruction ni Kristo. Hindi gagawin. Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon na klase ng pagsamba. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga masuwayin. Ang gusto ng Diyos mapagpasalamat na galing sa puso, not because of His gift, not because of His gifts, not because He is good, kundi He is God. Sapagkat kung kabutihan lang na tinatamasa mo,
ang magpapasunod sa iyo, kaya kahit maliit na kabutihan na igagawin sa iyo ng tao, ipagpapalit mo ang Diyos sa tao. Sapagkat hindi mo kilala ang Diyos. Kagaya ng taong ito, hindi niya kilala si Kristo. Alam niyang kayang gumawa ng himala ni Kristo. But anyway, malay mo, may magic. But not the Messiah. And that's the reason kung bakit gusto ng Panginoon na pumunta siya sa mga pari para magpatotoo sa kanila. Nagets mo? Hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag siyang magpatotoo. There are ways na dapat magpatotoo na gusto ni Kristo na gano'n ang mangyari na ayon sa Scripture. Sapagkat ipopronounce ng pari, dating kitungin to, di ba? Dating kitungin to. Because sa Leviticus 13, mga pari ang nagda-diagnose ng ketong. Magaling na. In-examine namin. Okay na. Teka lang, sino nagpagaling sa'yo? At sasabihin niya, si Jesus Christ ang nagpagaling sa akin. Sa sobrang excitement niya, nalagpasan niya yung mga proper steps na dapat gawin. Dapat sa kanila tumakbo yung taong pinagaling. Because magdadagdag yon ng credibility sa patotoo ng tao. Parang kagaya yan ng mga gumagaling sa TV. Sige, ipakita mo sa akin yung medical certificate niyan. May sakit ba talaga yan? Parang sa backstage, lumalakad yan eh. Nasa na medical certificate niyan? Kung talagang live yan in television at papagalingin niya ng mga impostor, walang apostol ngayon eh. Ipakita mo yung medical certificate niyan sa live. At may doktor na magsasabing, totoo talaga. Pasyente ko yan eh. Si ano? Ito? Pasyente ko yan. Ako talaga magpapatotoo. Suko na ako dyan eh. Pero pumunta rito. Purihin ng Diyos, gumaling. O sige. Gusto ng Panginoon na gano'n na mangyari. Sabihin ng mga saserdote, magaling na to Ilang peraso na bang ketongin ang lumapit sa atin na magsasabing magaling na siya? Which is of course, bihira yun at walang ganun. Siguro sa hinaba-haba ng pagiging pari nila, doon lang sila makakakita. Isipin mo, napansin mo, simula nung nangaral yung Jesus of Nazareth na yan, parang halos maya-maya may nagpupunta rito at nagsasabing dati siyang ketong, ngayon magaling na. At ito'y importante. Sapagkat during the times of our Lord, kung sino ang mga pari at supposedly dapat mga tagapagturo ng batas ni Moses, yun ang mga unang masuwayin. Naalala mo, tinolerate nila na magtayo ng palengke sa loob ng templo. At sa dulo ng Malakay, the last book of the Old Testament, nirebuke ng Panginoon mabuti ang mga saserdote dahil sa kanilang masasamang practices. Hindi nila nirespeto ang mga offering. Ninanakaw pa nila ang mga offering kasama ng taong bayan. Ang mga saserdote nang bababae sa loob ng templo. At sinabi ng Panginoon, niyayamot niyo ako. Sapagkat sabi niyo, yung mabuti, masama. At yung masama, mabuti. And the last part of the prophet, sa chapter 3, sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng mensahero na mauuna sa akin. If you will remember,
Yung Malakay 3:1 hanggang 3:1 hanggang 3. Kaparehas yun ng Mark 1 verse 2. At ito ay tumutukoy kay John the Baptist na nangaral na una sa Panginoon. At kapag dumating ang mensahero, bigla niyong makikita ang Panginoon sa kanyang templo. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay magpapakita bigla sa inyong templo. And there is no possible explanation maliban sa nais ng Panginoon maging aware ang mga pari sa kanyang panahon na ang Mesaya ay dumating na at itong isang kitongin na to nagpapatotoo na ang Panginoon ay nandito na. Alalahanin natin na inumpisahan ng Panginoon ang kanyang ministry sa paglilinis ng templo. John chapter 2, nilinis niya ang templo. At pagkatapos, bago siya mamatay, pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, nilinis niya uli ang templo. Inumpisahan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ministry sa paglilinis ng templo at tinapos niya to sa paglilinis ng templo. Sa una, tinanong siya. Sa John chapter 2, tinanong siya, anong karapatan mo para gawin ang mga bagay nito? Hindi pa siya kilala eh. Nag-uumpisa ang kanyang ministeryo. Doon sa sitwasyon na kumuha siya ng lubid at pinaghahataw niya yung mga tao sa loob ng templo. At pinalayas na sila sa templo. Pero, sa mga last chapter ng gospel, pumasok siya, winelcome siya ng mga tao at kumuha pa ng mga palaspas. Nilatag nila ang kanilang mga damit sa daanan at sumakay ang Panginoon sa asno. At this time, hindi na siya kinuwestiyon ng mga tao. At sabi sa kanya, patahimikin mo nga yung mga tagasunod mo. Sabi ng Panginoon, kung hindi sila mag-iingay, kung mananahimik sila, mga bato ay sisigaw. So inumpisahan ng Panginoong Jesucristo sa paglilinis, nagtapos siya sa paglilinis ng templo. Gusto ng Panginoon na maging aware ang mga pari, narito na ang Messiah. At ang isa sa mga tanda ng Messiah sa chapter 4 verse 2 ng Malakay, liliwanag sa inyo ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Malakay chapter 4 verse 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Sana aware ang mga saserdote na before their eyes, ang kasulatan ay natutupad na. You see, hindi gusto ng Panginoon na ang atensyon ng mga tao sa Kanya ay maging kagaya lamang ng walking hospital, walking bakery. Nahahanapin siya ng mga tao pag may kailangan sa Kanya. And many times ang Panginoong Jesucristo, pag hindi mabuti ang motibo ng tao, nagtatago siya, iniiwanan niya ang mga tao. Gusto ng Panginoong Jesucristo na tignan siya. Bilang katuparan ng mga kasulatan. Na ang Diyos sa lumang tipan ay matapat na Diyos. Na hindi nilimot ng Diyos ang kanyang bayan. Simula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, halos 4,000 taon. Na ang kasaysayan ng mga tao ng Diyos ay paulit-ulit na pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod mula sa Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maaalipin sila at pagkatapos ililigtas sila ng Panginoon. Paulit-ulit
sa katigasan ng kanilang puso. Sa katigasan ng kanilang puso, ganun na lang ang kanilang kasaysayan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, alipin sila ng ibang bansa. Wala silang sariling hari. At this time, gusto ng Panginoon na ipaalala sa mga tao ng Diyos na matapat pa rin ang Diyos. Kaya siya gumagawa ng mabuti para ipaalala sa mga tao, hindi pa kayo nakalimutan ng Diyos. Ang kailangan nyo magsisi at kayo sumampalataya sa Ebanghelyo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos narito na. At sabihin mo sa mga pari na gumaling ka sa ketong mo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos narito na. Ayaw ng Panginoon na tignan siya na kagaya ng celebrity. Na mag-iipon-ipon ng mga tao sa Kanya. Nakita mo ang resulta nung hindi nakinig yung tao. Na hindi na makapasok ang Panginoon ng hayag sa bayan. Minsan sa ministeryo, maganda na ikaw ay popular. Pero minsan ang popularity, yan ang hadlang sa pag-usad ng ministry. Hindi mo na magagawa yung intensyon sa iyo ng Panginoon sapagkat ayan ang mga tao umaasa na sa iyo. At imbis na ang reputasyon na ng Diyos ang iyong pinaglalaban, yung pangalan mo na ang masisira at ang pangit kapag hindi ka makapagdesisyon. Sapagkat sasabihin mo, masisira ang pangalan ko. Pero pinagkamalian nila ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat para masunod ang kalooban ng Diyos, ni walang kabuluhan niya ang kanyang reputasyon. Kung hindi natin makikilala ang Panginoon, na ang kanyang salita ay may otoridad sa ating mga buhay, kahit ilang himala pa ang maranasan mo, hindi mo kilala si Kristo. Kung walang otoridad sa atin, ang salita ni Kristo para ipamuhay, hindi mo siya kilala at hindi kanya tagasunod. Kung kaya't sa mga unang daang taon pagkatapos ng mga apostoles, hindi na importante ang mga himala. Ni kahit si Apostol Pablo, ilang piraso lang. At madalas pa nga hindi niya ginagawa pag walang Hudyo. Bakit? Sabihin ko sa iyo, hahanapin mo lang ang Diyos pag may kailangan ka. Pero paano ka susunod sa Diyos pag wala kang kailangan? Kapag meron tayong may pagmamalaki sa Panginoon at mapapabilib natin ang ating kapwa, doon lang malakas ang ating loob na magpatotoo para kay Kristo. Pero magpapatotoo ka ba? Kahit ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong sanlibutan, pero kumbinsido ka na si Kristo ay nasa puso mo. Nakakapag-imbita tayo kapag may gawain sa iglesia, pero pagka-ordinaryong linggo, hindi naman tayo nag-iimbita. Pumunta kayo sa simbahan namin, anibersaryo. Sapagkat kahit papano, alam mo na may mapapala ang tao kung pupunta sila, at least man lang may pakain. Ipinopost natin sa social media kapag nagtatagumpay tayo. Ang ministry pag maraming tao. Pero paano pag 3 pirasong tao? Ipagmamapuri mo ba ang Panginoon? Akala ng tao, nagpasakop siya sa kalooban ni Kristo. Pero nakita natin sa kanyang ginawa, hindi siya nagpasakop kay Kristo.
Kaya mag-ingat tayo. Baka nagpapasakop tayo kay Kristo at sa kanyang salita at sa kanyang kalooban kasi may kailangan ka lang. Anong intensyon ni Kristo sa tao? Bakit niya pinagaling ang tao? Para wala ka ng ketong yehey? Hindi. Merong ministry si Kristo na kailangan niyang tapusin. Na nasa plano ng Diyos na hindi nakadepende sa iyo. Nakitongin na pinagaling ni Kristo. Kung hindi ka makikinig sa salita ni Kristo, kahit ilang beses ka pang nakaranas ng himala, magiging pabigat ka at hadlang sa pag-usad ng gawain ni Kristo. Mga kapatid, kung sa mga pangit nating sitwasyon ay magtitiwala tayo sa Diyos, huwag nating kalimutan magtiwala sa Diyos kahit maayos na ang kalagayan natin. Hindi ko sinasabing huwag tayong magpatotoo. Kung hindi tayo mag-iingat, na baka sinasabi natin, purihin ng Diyos, pero ang totoo, pinapatingin lang natin ang mga tao sa sarili natin. Hindi ba? Pag walang-wala ka, discourage ka. Hindi ka man lang makapagsabing purihin ng Diyos. Pero pag may pera ka, amen ka ng amen. Amen, amen, amen. Mabuti ang Diyos. Ganon din ang mga taong nasa palibot mo. Kaya maniniwala lang sila sa iyo pag meron ka. Kaya sa madalas, nilalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon na nasa ilaylayan tayo ng society. Nilalagay niya tayo sa pagdarahop at sa pangangailangan at pagkakasakit para ang kapurihan ay hindi sa atin, kung hindi sa Diyos. Sapagkat hindi tayo ang kailangan ng tao. Si Kristo ang kailangan ng tao. At ilang ulit-ulitin pa ng Diyos na liligligin ang iglesia. Hanggat meron pang natitirang kaluluwa rito na hindi si Kristo ang dahilan kung bakit nandito. At hindi ang salita ng Diyos ang dahilan. At hinanda ko na ang aking kalooban na masaktan na paulit-ulit na makakita ko ng tao sa simula at na hindi magtatapos. Iisipin ko na lang, hindi niya nakita si Kristo. Pero sa akin, anong gagawin ko? Pag pumunta ako sa impyerno, nandun pa rin ang aking Panginoon. Kahit pumunta ako sa kabilang isla, ibabalik ako ng Panginoon dito. Bakit ko susuwayin ang aking Panginoon? At doon ko naunawaan kung anong ibig sabihin ng hindi matanggihang biyaya ng Diyos. Bagkat sa madalas, ayoko na talaga. Kaya lang walang ginawang masama sa akin ang aking Panginoon. Lahat ng nagmumukhang kasamaan na ipinapakita niya sa akin ay nauuwi sa aking ikabubuti. Sino naman ako para hindi magtiwala sa Diyos? Kahit hindi niya na ako pagalingin, at kahit patayin niya na ako ngayon, saan ako pupunta? Gagayahin ko ba yung mga taong walang pananampalataya? Nasa Kanya ang salitang nagbibigay buhay. Maaring hindi ko nakuha kay Kristo yung gusto ko, pero nagkaroon ako sa Kanya ng buhay. Sapagkat nasusulat, siya na namumuhay sa laman at sa mga kalayawan ng laman ay walang pinagkaiba sa patay. Huwag mo sabihin na buhay ka kung pakiramdam mo na patay kapag wala kang wifi.
Kung aalisin sa'yo lahat ng Diyos, lahat ng pinagkakaabalahan mo, baka sumpain mong Diyos. Marami sa inyo adik sa laro, tanggalin ng Diyos yung laro mo, gagalit ka. Pinagmamalaki mo yung ganda ng mukha mo, tanggalin sa'yo ng Diyos yan. Baka sumpain mo ang Diyos. Tanggalin ng Diyos sa'yo yung pera mo. Baka sumamba ka kay Satanas. Iwanan ka ng mahal mo sa buhay. Pero mananatili ka sa tama at hindi ka makikipagkompromiso. At sasabihin mo, umalis na kahit sinong umalis. Iwanan mo na ako sapagkat hindi mo mahal ang aking Panginoon. Saglit lang ako luluha. Pero lilipas din yan. Ang Panginoon ay mananatili. Tsaka mo sabihin na seryoso ang tao nang sinabi niya, Panginoon, kung gugustuhin mo, mangyayari. Anong implikasyon na matututunan natin dito? 3 bagay. Una, ang pamumuhay sa kalooban ni Kristo ay hindi isang kautusan kung hindi pangangailangan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ginagawa niya kung ano ang kanyang kalooban at ginawa niya ang langit at lupa mula sa wala para sa kanyang sariling kaluguran, ang kanyang kalooban ay pinangangaral sa atin ay hindi basta utos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Alisin mo ang layunin ng Diyos. Alisin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ka tao. At hindi ka magiging tao. Wala kang saysay. Patay ang sino mang hindi mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, ang pita ng mata, ang libog ng katawan, ang kataasan ng pag-iisip, lilipas. Subalit siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang problema natin, hindi dahil sa mahirap tayo. Ang problema natin, hindi dahil sa mga wala tayong trabaho, wala tayong pera. Sapagkat minsan nagkakapera ka naman, kaya lang di mo alam ang kalooban ng Diyos. Kung ano-anong pinaggagawa mo. At minsan nilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na tinuturuan kanyang magpakumbaba upang ma-develop ang iyong karakter. Upang hindi tayo palaging parang bata. Dahil kung naaalala, ngayong 1 linggo ang Deuteronomy 8:3. Pinakumbaba kita at ginutom kita. Pinakain kita ng mana na hindi mo alam. Alam mo yung pangalang mana? Ang ganda pakinggan, di ba? Pag meron kang mana sa laro, parang blessing yun di ba? Sa laro. Mana. May mana ka, dami mong mana. Pero ang salitang mana ay pangalan ng pagreklamo. Ano to? Binigyan sila ng Diyos ng pagkain. Sabi ng Panginoon, lumabas kayo tuwing umaga. Damputin ninyo ang tinapay galing sa langit at nakita ng mga tao, ha? Ano yan? Sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, matutuwa ka pa Siguro kung 1 linggo na puro mana, sa susunod, eto na naman. Okay, naghanap sila ng manok. At ginawa yun ng Diyos.
para subukin ang kanyang bayan. Upang maging mapagpakumbaba ang mga tao ng Diyos. At upang malaman ng mga tao na hindi lamang nabubuhay ang mga tao sa tinapay lang, sa pera lang, sa pagkain lang, isama na natin, pati sa jowa lang, sa relasyon lang. Kung hindi nabubuhay ang tao at dapat mabuhay ang tao sa pamamagitan ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tandaan mo, nung ginawa ng Diyos ang tao, hiningahan nyo ng Diyos. Kagaya ng mga salitang ito na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos. Isang araw, huhukuman tayo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magagandang bagay na meron tayo, kung hindi kung paano natin tinanggap at ipinamuhay ang kanyang salita. Sa Juan 12:48 nasusulat, ang mga salitang ipinangangaral ko sa inyo ay mga salitang hahatol sa atin sa huling araw. Kung kaya't kapag ka naririnig mo ang kalooban ng Diyos, huwag mong isipin na ito'y magiging pabigat sa atin. Tandaan mo, kahit ilang beses mong takasan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos hindi mo mapaglalalangan. It's either hahatulan ka niyan o magiging matuwid ka ayon sa kanyang katuwiran. Sa huling panahon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, pasukin mo kami dyan sa kaharian mo. At sasabihin sa kanilang Panginoon, magsipagalis kayo sa akin, magsipaglayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kailangan, hindi ko kayo kilala. Kailangan. Ang ibang kanta yun Parang kanta yun umalis ka na sa aking harapan, di na kita kailangan. Kanta yun, parang ages yata yun Narinig ko lang no isang araw. Ang dapat pala ganito, lumalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Kung hindi yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. At sasabihin ng iba, naglingkod kami sa iyo. Ito, hindi lang to nagsabing, nawala yung ketong ko. Baka pwedeng sabihin din niya, nagpawala kami ng ketong. Nag-viral kaya yung video ko na nangisay-ngisay, nawala yung masamang espiritu. Sabihin ng Panginoon, mga manggagawa kayo ng kasamaan. So ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ay hindi basta kautusan. Na pababagang nanggagaling lang sa isip ng Diyos. No. Kalooban ito ng Diyos sapagkat nagtataglay ito ng lahat ng damdamin, pagmamalasakit, pag-ibig, at mabuting intensyon ng Diyos sa tao. Kaya kahit sabihin na nating malupit ang Diyos, mas pipiliin kong mahulog sa kamay ng Diyos. Sapagkat siya ay mabuti. Ba naisip kung bakit kalooban ng Diyos? Siyang nasa kalooban ng Diyos ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Di ba sinabi din ng apostol na huwag niyong ibigin ang sanlibutan, sino mang magmamahal ng sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. At lahat ng bagay na yan ay lilipas, subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mamamalagi magpakailanman. Sa panahong ito na mga taong sinasabi nilang mahal ako ng Diyos pero wala sa kalooban ng Diyos,
Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo alam, baka kaya ka pinagagaling ng Diyos at hindi ka pa hinahayaan ng Diyos mamatay para makapagsisi ka na. Ikaw na akala mong ligtas ka. Kaya ka binubuhay ng Diyos para talikuran mo na lahat ng iyong kasalanan at maging matapat ka sa salita ng Panginoong Jesucristo. Isip mo baka kaya ka pinapakain ng Diyos? Dahil sa wala kang pananampalataya. Sapagkat kung hindi ka kakain, hindi ka magmamahal sa Diyos. At sasabihin mo, danas na danas ko talaga ang mga himala sa buhay ko. Therefore, anak ako ng Diyos. Makikilala mo ang anak ng Diyos sa pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kahit ilang himala pa ang maranasan mo, kung wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi mo ba naisip araw-araw nakakaranas tayo ng himala? Pero kailangan natin ng mga himala na talagang nakakapagpabaliktad ng isip natin. Pero hindi mo naisip. Hindi ka ba nagtataka, kahit napakasalbahe natin, buhay ka pa hanggang sa araw na to? At naghahanap ka pa ng malaking himala? Hala, magsisi ka sa Panginoon ngayon. At magpasakop ka sa Kanyang kalooban, sapagkat mabuti ang Diyos. Ang Kanyang kabutihan nagdadala sa atin sa pagsisisi. Ngayon, pangalawang implikasyon na makikita natin dito, na kailangan tayong magtiwala sa kalooban ni Kristo sa ating buhay. Perhaps meron kang nakikitang mas madaling paraan. At sasabihin ko na yung taong ito, pinagkalat niya yung ginawa ni Kristo, samantalang sinabi ni Kristo na mahigpit. Nakita mo yun, ha? Mahigpit siyang pinagbawalan, wag. Pero hindi niya hindi niya mapigil ang kanyang damdamin. Wala rin naman ako nalaman, nabasa, na nagpatuloy yun pagkatapos. Maraming naisip niya, mas mabuti itong ginagawa ko. Pero alam mo, kung hahayaan mo talaga ang Panginoon na kumilos sa buhay mo, magtiwala ka sa Panginoon kahit sa palagay mong meron kang mas mabuting plano kaysa sa Diyos. Tandaan mo, wala tayong magagawa sa mga bagay na tapos na. At wala rin tayong magagawa sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero sa Diyos, kita niya lahat yan. Marami tayong ginagawang mabuti sa ngayon na bukas uulitin natin. Hindi dahil sa masama yung ginawa natin, o hindi dahil sa hindi kailangan. Sa mga panahon na sinabi ng Panginoon, huwag kang magsalita. Nagsalita ka. Sa sinabi ng Panginoon, manahimik ka. Nag-ingay ka. Sa mga panahon na sinabi ng Panginoon, huwag kang gagalaw. Gumalaw ka. At sa panahon na sinabi ng Panginoon, huwag kang lumingon. Diretso lang. Hanggat hindi kayo nakakarating sa dulo, hindi paparusahan ng Sodom at Gomora. At ang asawa ni Lot ay lumingon. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ang Biblia, ito'y salita ng Diyos. At punong-puno ito ng kwento ng mga taong masawayin. Sapagkat kung paanong ito ay salita ng Diyos, ipinamumukha din nito na likas tayong masuwayin sa Diyos. Kaya mag-ingat na baka akala natin sumasampalataya ay matagpuan tayong hindi sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat napakalinaw ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lamang,
iba ang ginagawa natin sa kalooban ng Diyos. At sasabihin natin, pinagpapala ako ng Diyos kasi meron akong material. Tanda mo, ang nakikita mo lang yan. Sabihin mo sa akin kung anong pagkatapos niyan. At yan ang pinagkamalian ng marami sa hindi pagtitiwala sa Diyos. Kahanap mo ng buhay mo, nawala sa iyong pamilya mo, nawala sa iyong iglesia mo, sa dulo pati sarili mo mawawala na. Titingin ka sa salamin, di mo nakilala sarili mo. Pag tumabi ka sa hindi ligtas, mukha ka na ring unsaved. Nasa na ang kalooban ni Kristo? Magtiwala kayo sa Panginoon ng buong puso. Sinasabi sa inyo na magtiwala kayo sa pangangaral ko. Sapagkat ito lang din ang dahilan kung bakit kahit tulugan nyo ako pag nangangaral ako, wala akong pakialam. Bakit? Kasi merong nakikita ang Diyos na hindi ko nakikita. At hindi ako naghahanap ng atensyon. Pero kumbinsido ako sa mga bagay na pinaniniwalaan ko. Sapagkat ayoko rin na isang araw, napatapos ko kayong pangaralan, niloloko ko rin ang sarili ko. Ang pagtitiwala na tinuturo ko sa inyo ay pinagtitiwala ko rin sa Panginoon. Sapagkat nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang mga pangangailangan nyo ay pangangailangan ko rin. At ang mga kahinaan nyo ay kahinaan ko rin. Pero saan tayo nagkakaunawaan? Eto. Kailangan natin lahat si Kristo. Sa lahat ng problema natin dito, lahat yan may ugat sa ating karakter. Ang malalim na pangangailangan ay kadalasan dumarating sa pagkatapos ng mahabang kapabayaan. Matapos ng pagmamataas ay may pagbagsak. Ang katigasan ng ulo. Na yan ay problema ng kaluluwa. Anong solusyon dyan? Bigyan mo ng pera ang taong mayabang. Sa tingin mo ba, mapapabuti siya? Binigyan mo siya ng pera pero mayabang pa rin siya. At ang kayabangan niya dodoble. At ang kinalulungkot ko ito, iisipin ng taong mayabang na pinapaburan siya ng Diyos. Kung hindi ka babagsak sa daigdig na to, babagsak ka sa impyerno. Sapagkat hindi espiritu ni Kristo maging mapagmataas. Imposible ang kaligtasan kung ang puso ay mapagmataas sa Diyos. Sapagkat napakasimple ng kaligtasan. O Diyos, mahabag ka sa akin. Ako ay makasalanan. At ako'y nalulungkot. Maraming nagpapakilalang Kristiyano hindi nagtitiwala sa Diyos. Saliksikin niyo ang banal na kasulatan kung pwede yan. Bulat-latin niyo ang banal na kasulatan kung pwede ba yun. Pinagtiwalaan mo si Kristo na iniligtas niya ang kaluluwa mo. At namatay siya para sa iyo. At ang kanyang dugo ay pinangbayad sa iyong mga kasalanan para hindi ka hatulan ng Diyos. At yan ay nakakamit natin sa pananampalataya lamang at hindi sa gawa. Ngayon pinag-uutusan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Bibitawan mo lang yung pakikipag-compromise mo at magiging matapat ka sa Panginoon dahil sa pagtitiwala mo sa Kanyang salita. Hindi mo gagawin. Sige,
magkatwiranan tayo, sabi ng Panginoon. Kapag ka nangangaral, ganito ang pastor, makitid ang pag-iisip. Makitid ang pag-iisip ko, sabihin na ng daigdig. Wala akong magagawa. Makitid ang daan patungo sa langit. Makipot ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ko bibigyan ng kaluguran ng Diyos, na ayon na iskwalado sa kanyang ipinahayag na kalooban, hindi ko lang kayo ipinahamak. Higit sa lahat, pinahamak ko ang aking kaluluwa sa aba ng mga bulag na nag-aakay ng kapwa bulag para sila mahuhulog sa hukay. Ako sinasabi ko sa inyo, magtiwala kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kalooban ay mabuti. Huwag mo sabihin na para tayong mga bata na kung hindi ka susuhulan, hindi ka matutulog sa hapon. Sabihin sa iyo ng Panginoon, sige na, magtapat ka na, pagpapalain kita. Nung bago kang Kristiyano, maayos yan. Pero ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan pa rin ang motibasyon mo. Hindi mo pa rin minamahal si Kristo. Ang daming taong lumaki ng ganyan, kaya nung nakakita ng kahirapan na culture shock, ay ganito pala ang buhay. Maraming Kristiyano, ganyan ang motivation. Ang tanda-tanda na sa pananampalataya, ganyan pa rin mag-isip. Sa panahon ng pagsisakripisyo, nagyayabang pa. No, mga kapatid. Nangangailangan ng puso natin ng takot upang tayo ay magtiwala sa salita ng Panginoon. Kaya sinabi ko doon sa isang tao na pumunta rito, sa pag-aakala niya na kailangan ko ang tulong niya, sabi ko, umalis ka muna. Kung meron ka pang naiisip na mabuting gawain na sa tingin mong makakatulong sa'yo, at yan ang magiging dahilan kung bakit hindi ka makikinig sa payo sa'yo, gawin mo muna. At kapag dumating ang panahon, naisip mo na wala nang ibang paraan maliban sa kalooban ng Diyos, bumalik ka, mabuti ang Panginoon. Pagkat hindi ko ipipilit ang sarili ko ni ang salita ni Kristo sa iyo. Sa palagay ko, iniinsulto ko ang aking Panginoon kung ipinipilit ko siya sa tao. Diyos si Kristo, kahit huwag ka maniwala, magkita na lang kayo sa araw ng paghuhukom. Ngunit sa ganang akin, bakit ako magsasayang ng oras? Tumitingin ako sa harap na para bagang mamamatay na ako bukas. Ano kung mamatay ako bukas? Kilala ko ang aking pinanampalatayanan. At alam kong kaya niyang ingatan lahat ng pinagkatiwala ko sa Kanya. Ngayon sabihin niyo sa akin, nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? O yung pagtitiwala natin kagaya ng kitongin na to? Panginoon, lahat kaya mo. O magaling ka na. O sige. Ganito gawin mo ha. Pumunta ka doon. Sundin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi niya ginawa. Ang ipinamalita niya, natapos problema niya. Naluwalhati si Kristo? Hindi. Yung atensyon nasa Kanya. That's not how we do it. And then last, makakapagpatotoo tayo sa kabutihan ni Kristo ayon sa Kanyang kalooban. Hindi dapat tayo mag-focus at hindi natin dapat kunin ang atensyon ng mga tao sa ating mga panlabas na tagumpay, which is totoo. Pwede rin at mabuti rin yun. Nangangarap ako na isang araw anihin natin lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon. Pero tandaan mo, hindi bunga ang nagpapalaki sa puno. Puno ang nagpapalaki sa bunga.
Ang mabuting gawa ng mga Kristiyano ay dapat nag-uugat sa pananampalatayang tunay. Hindi ang pananampalataya ang nag-uugat sa gawa. Otherwise, maiging mahina tayo sa panahon ng pagsubok kung pinangungunahan lang tayo ng ating mga damdamin. Pagka masaya ang gawain, masaya tayo. Kapag nagkakaproblema ang gawain, hindi natin alam kung anong gagawin. Kapag nandiyan ang mga nagpapasaya sa atin, masaya tayo. Kaya huwag ka na magtaka, minsan aalisin sa atin ng Diyos yung mga bagay na motibasyon natin sa gawain ng Diyos. Minsan akala natin mabunga ang gawain, sapagkat yung dapat tinatrabaho natin, nabubuhay at lumalago kahit hindi natin tinatrabaho. Ang pakiramdam natin, natutuwa ang Diyos sa atin, kahit na nagpapabaya tayo. Sapagkat kahit hindi natin hinihingi nandyan, kahit hindi natin ginagabayan mabuti, nagpapatuloy. Pero isang araw, aalisin ng Diyos yan. Para huwag maging mababaw ang pagtingin mo sa gawain ng Diyos. Magpapatotoo tayo sa kabutihan ng Diyos, hindi dahil sa dumarami tayo. Kung hindi natitira ang mga may totoong pananampalataya. Kaya kung meron po sa inyong walang pananampalataya sa Diyos, huwag na kayo magsimba mamaya. Anyway, sayang ang buhay nyo. Babalik si Kristo, hindi kayo kasama. Pero kung kilala ninyo ang Panginoong Jesucristo at natagpuan ninyo, na walang ibang daan maliban kay Kristo, magpatuloy kayo sa Kanya. Sundin ninyo ang Kanyang mga kautusan, sapagkat kayo'y Kanyang mga tagasunod at nabautismuhan kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sinasabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan ang aking pinagkakatiwala. Nananatili tayo kay Kristo sapagkat siya'y nananatili sa akin at sa atin. Pwede bang nananatili ka kay Kristo, pero hindi siya nananatili sa'yo? Para kang may girlfriend na ikaw lang ang nakakaalam. At pwede bang si Kristo ay nananatili sa'yo, pero hindi ka nananatili sa Kanya? Kaya nga, huwag niyong tangkain na magmayabang sa Diyos at sasabihin niyo, tatalikuran ko ang Diyos. Baka tinalikuran mo ang Diyos sapagkat wala ka sa Diyos. Baka nakaalis ka sa kamay ng Panginoon sapagkat una sa lahat, hindi ka niya hawak. Subalit ako'y nagtitiwalang lubos nang sinimulang mabuti ng Panginoon, tatapusin niya hanggang katapusan. Kung kaya't ganito, habang ginagawa ng Diyos ang kanyang kalooban, sumali tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo'y gumagawang kasama ng Diyos. Kaya nga hindi ito kautusan sa atin. Sapagkat siya'y gumagawang kasama natin. Kung ang buhay natin ay sa Diyos, edi ibig sabihin, ang kanyang kalooban ay buhay natin. Immortal tayo hanggat gusto tayo ng Diyos mabuhay. O bakit ninyo ikakatakot ang inyong mga buhay? O bakit nyo mamahalin ang ating buhay? Mamamatay ako kung gugustuhin ng Diyos, mamatay ako. Kung bibigyan ako ng Diyos ng probisyon para mabuhay, gagamitin ko at hindi ko sasayangin sa pagbibisyo ko. Sapagkat yan ang kaparaanan ng Diyos. Pero kung sakaling dumating ang panahon na wala ako ng mga bagay na yan, purihin ng Diyos, buhay pa rin ako. Bakit ko pagdududahan ng Panginoon? O ngayon, takot tayo maglingkod sa Diyos at sumali sa gawain ng Diyos, kala mo mamamatay ka na? Hanggat humihinga ka, luwalhatiin mong Diyos. Hanggang sa panahon na hindi ka na makakilos. Di ba sinabi ng Panginoon sa mga awit, hanggang sa pumuti ang buhok mo, alalayan kita. Hanggang sa mahina na mga tuhod mo, ako ang bubuhat sa iyo.
Ang ating Panginoon na hindi Diyos-Diyosan na kailangang pasanin. Para luwalhatiin niya ang kanyang sarili, pasanin natin ang Diyos. Hindi. Sa panahon na sasabihin ng Panginoon, stay put ka lang. Stay put ka lang. At pag sinabi ng Panginoon, humayo ka, edi humayo ka. At pag sinabi ng Panginoon, wala ka magagawa dyan maliban na maghintay at manalangin, gawin mo. At ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabigatan. May panahon na sasabihin sa iyo ng Panginoon, manahimik ka. Kagaya ng pinatawid niya mga tao sa Red Sea. Diba? Manahimik ka. At tignan mo ang pagliligtas ng Diyos. Hindi mo nakikita ang pagliligtas ng Diyos, madaldal ka kasi. Ang gulo-gulo ng isip mo. Ang gulo-gulo ng kalooban mo. May mga panahon na wala ka talaga magagawa. At niloloob ng Diyos yun para matuto ka ng pagtitiwala. Sapagkat hanggat hindi ka natututo ng pagtitiwala, hindi ka titigilan ng Diyos. Kung anak ka niya. Mapalad ang taong itinutuwid ng Panginoon. Sapagkat siya'y bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan sa panahon ng kasakunaan habang hinuhukay ang libingan para sa mga masasamang tao. Awit 94:12 hanggang 13. Awit 94:12 hanggang 13. Alam mo ba, yang talata na yan, ang humikayat sa akin na tumanggap kay Kristo. Yan. Mapalad ang tao na iyong pinababasahan, o Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan, upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa kaarawan ng kasakunaan. Alam mo bakit tayo pinagsasabihan ng Panginoon, nire-rebuke? Kasi darating ang sakuna, hindi ka dapat magpapanik. Ang sanay sa rebuke at sanay sa pagtutuwid, may kapayapaan niya sa panahon ng pagsubok. Mga Kristiyano, pagka sinusubok, nawawala sa kalooban ng Diyos. Hindi sanay sa rebuke. Hindi sanay magpatuho. Hindi sanay sumunod. Ganon kahalaga ang discipleship. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa panahon ng sakuna. Sige, bagyo lang. Kilala ko ang Panginoon. Sige lang. Kung hindi mabuti ang Diyos, hindi niya ako papaabutin hanggang sa araw na to. It was grace that taught my heart to fear. It was grace that and grace my fears relieved. Pawitin nga natin mamaya yan. Alam ko, isa sa stanza to yata yan eh. Grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Nakaabot nga ako sa araw na to eh. Puro kasamaan ang ginagawa ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ayaw niyang magpatuloy ako sa kasamaan. Ayaw niyang magpatuloy ako sa kasinungalingan na dinadaya ko ang aking sarili. Niligtas ako ng Diyos. At pinalaya ako ng Diyos sa aking pagkakalayo sa Kanya, kahit na ang lapit-lapit ko sa relihiyon at sa Biblia. Masasabi ko rin na ilang ketong na ang pinaalis sa akin ng Diyos. Pero iba ang presensya ng banal na Espiritu. Mapalad ang tao na itinutuwid ng Panginoon. Bibigyan niya yan ng kapahingahan sa panahon na sakuna.
habang hinuhukay ang libingan ng masasamang tao. Huwag ka mainggit sa mga taong hindi tinutuwid ng Diyos. Ba't sila tutuwid ng Diyos? Hindi naman sila makikinig. Pinaiinit na ang impyerno 7 beses. Kung tayo pinagawikaan ng Panginoon, huwag tayo ma-discourage. Tanda mo, kahit hindi ka ituwid ng Diyos, mabuti pa rin siya. Gusto nyo, huwag na tayo maglingkod lahat sa Panginoon. Akala ba natin na pilaya natin ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban? Lugi ka. Oh. Kaya ako'y kumpiyansa na hanggat kasama natin ang Panginoon, kakayanin natin ang lahat. At sabihin mo rin sa Panginoon, kung meron kang mga kabigatan ngayon, Panginoon, kung gugustuhin mo, kaya mo. Panginoon, kung gugustuhin mo, kaya mo. At sa buong magdamag, yan ang pinanalangin ko sa Panginoon. Kung gusto mo, kaya mo. Salamat sapagkat hindi ko kaya. Gusto ko pero hindi ko kaya. Kasi kung gusto ko tapos kaya ko, paano ako magtitiwala sa Diyos? Pag yung gusto ko at saka yung kakayanan ko nagtagpo, madalas ako nagkakasablay-sablay. Gusto ko pero may pera ako, talagang kuha yan. Minsan gusto ko pero wala akong pera. Doon ko tuloy nalalaman ang kalooban ng Diyos. Ang hirap kaya magbisyo pag wala kang pera. Gusto ko magbisyo pero wala akong pera. Pero pag nagtagpo yung tawag ng laman at saka yung kakayanan mo, sabihin ko sa iyo. Salamat Panginoon sa mga kahirapan. Salamat Panginoon sapagkat madalas nag-iisa ako. Pagkat maraming tao, salita tayo ng salita, turo tayo ng turo, minsan akala natin, natutuwa pang Diyos sa atin. Kung mag-isa ka, sige, magsinungaling ka sa sarili mo. Kilala mong sarili mo pag mag-isa ka. Ngayon sabihin mo kung matapat ka ba sa Diyos. Ngayon sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kung kaya mo, pakiusap, gustuhin mo para sa akin. At kung gusto mo, Panginoon, magagawa mo. Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo, pwede ko kaya. Ang hirap gusto ko naman pero gawin mo sa akin. Limitado na yung pag-iisip ko. Alam ko meron pa doon na hindi ko pa na-explore, pero hanggang dito lang talaga ako. Pakita mo sa akin ang iyong kalooban upang aking masunod dito. Mga pinagpala kayo ng salita ng Panginoon.